Mapagpalang araw mga kadiwa. Ito na po ang karugtong ng ating kwento na pinamagatang Gardo, ang berdugo na may kakaibang sandata. Halos natikman lahat ni Gardo ang mga putaheng inihain sa kanyang harapan. Wala siyang pinalampas ni isa, kaya napapatawa na lamang ang mga tikbalang. Marunong din kasi magluto ang mga ito ng mga masasarap na pagkain ng mga tao dahil tinuruan sila noon ni Matias. May mga tikbalang na rin kasing umalis ng palasyo dahil sa sila ay nagsipag-asawa na ng mga karaniwang tao. Tinalikuran nilang pagiging isang tikbalang para sa kanilang magiging pamilya. Kaya rin kasi nilang magpalit ng wangis bilang isang tao para makapanligaw ng mga dalagang kanilang matitipuhan. Wala naman kasi sa kanilang batas o kautosan na bawal silang umibig sa mga normal na tao. Subalit ang mahigpit na ipinagbabawal ay hindi nila pwedeng itira ang mga mapapangasawa nila sa mundo ng mga tikbalang. Kaya mas pinili nilang mamuhay ng simple sa labas ng lagusan kasama ang kanilang mga minamahal. Grabe, ang sasarap na mga luto ninyong pagkain, Haring Kadyo. Ibang klase talaga. Halos matalo na ninyo ang mga mamahaling restaurant sa mundo namin eh. Walang makakatapat na mga lutong putahin ninyo. Busog na busog ako eh. Alam mo ba kung sino ang nagturo sa amin ng mga lutong iyan, Gardo? Hindi po, mahal na hari. Sino po ba? Walang iba kung hindi ang iyong ama. Ipinagluto niya kami noong una. Nagustuhan namin ang kanyang mga niluto hanggang sa nagboluntaryo siyang turuan kami kung ano ang mga gagamiting sangkap, hanggang sa nasanay na rin kaming ipagluto ang aming mga sarili. Ibang klase talaga si Itay. Ang daming naitulong sa inyo. Haring Kadyo, matanong ko lang po, paano pala kayo nagkakakilala ng aking ama? At bakit ganoon na lamang ang inyong kalapit sa isa't isa? Daig nyo pa yata ang turingan ng tunay na magkapatid eh. At ganun-ganun na lamang kayo magdikit. Mahabang kwento, Gardo. Saka ko na lamang ipapaliwanag sa iyo. Dahil mukhang kailangan mo nang umalis. May mga naghihintay sa iyong mga buntis, hindi ba? Ay, oo nga po pala. Kailangan ko na ngang umalis, mahal na hari. Pero pangako babalik ako rito at makikipagkwentuhan uli. Tapos titikman ang masasarap ninyong luto. Lahat kasi ng talento ng aking ama ay ang pagluluto ang hindi niya naituro sa akin eh. Bukas ang lagusan ng aming kaharian para sa iyo, Gardo. Anumang oras na iyong nanaisin ay pwede kang bumalik dito. Tandaan mo ang kakayahan ng iyong sandatang palakol. Nasabi ko ng lahat ang dapat mong malaman patungkol dyan. Huwag ka lang lilihis ng landas kung ayaw mong kami mismo ang iyong makakalaban. Hindi po, mahal na hari. Sige po, mauuna na ako. Baka kung napano na ang aking mga kababayan. Mag-iingat ka, Gardo. Mga kawal, samahan siya papuntang lagusan at siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Maraming salamat po, Haring Kadyo. Hanggang sa muli. Pinasakay ng isa sa mga kawal na tikbalang sa kanyang likuran ang binata. Nakasubaybay naman ang dalawang sumusunod sa kanilang magkabilaang tagiliran. Para siyang prinsipe kung ituring ng mga ito. Kaya namang tuwang-tuwa ang kalooban ni Gardo. Pagdating nila sa bungad ng lagusan, palabas ng kaharian ng mga tikbalang, ay nagpapasalamat si Gardo sa tatlong naghatid sa kanya doon. Masaya naman siyang kinausap ng mga ito. Pagkatapos ay saka siya lumusot sa lagusan palabas. Hinigop siyang muli ng liwanag at dinala siya nito sa paanan ng bundok. Yun oh, nakabalik din sa wakas. Mga kababayan ko, sana walang nangyaring masama sa inyo. Pabalik na ako, kaya kaunting tiis na lang. Agad na ngang lumarga ang binata at mas mabilis na siyang makakabalik dahil pababa na ang kanyang tinatahak na kalsada. Dahil din sa enerhiyang ipinagkaloob sa kanya ng Haring Kadyo, ay hindi na siya mabilis na mapagod, kaya dire-diretso na ang kanyang paglalakbay. Maaga pa naman ang mga sandaling yon, kaya sigurado siyang bago sumapit ang dilim
ay makakarating na siya sa kanilang pook kung wala na siyang pagpapahingahang gagawin. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa magdadapit hapon ng muli. Medyo maliwanag pa ang paligid at hindi pa tuluyang lumulubog ang haring araw ay nag-umpisa ng umatake ang dalawang tiktik sa magkaibang buntis na babae. Nagulantang ang mga tanod, lalong-lalo na si Kapitan Butong, dahil sa mas lalong pagiging agresibo ng mga kampo ng kadiliman. Maski may araw pa ay nagagawa na ng mga ito ang umatake at maghasik ng lagim. Mabuti na lamang at may mga nakakalat na mga asin at bawang sa mga bakuran ng mga bahay kung saan may buntis na nakatira. Kaya hindi kaagad sila nalalapitan ng mga tiktik. Nahati naman sa dalawang pangkat ang mga barangay tanod. Ang grupo namang sinamahan ni Kapitan Butong ay ang nagpunta sa bahay ng buntis na ginugulo ng matandang tiktik. Mas malakas kasi ang mga matatandang tiktik kumpara sa mga mas bata. Kabaliktaran sila sa mga tao na kung maituturing. Kailangan na nating magmadali. Wala ang asawa ng buntis na dalaga, kaya wala itong magpoprotekta sa kanya kung sakali. Lakad takbo ang ginagawa ng mga ito at halos hindi na sila huminga. Pagkarating nila sa lugar ay naabutan nila ang matandang tiktik na nagpupumilit na lapitan ang bahay. Panay sigaw naman ang babaeng buntis dahil sa sobrang takot. Mabuti na lamang at hindi naman ito dinudugo, dahil kung sakali at naamoy iyon ng ibang nilalang ay mas lalo itong malalagay sa panganib. Iha, kumalma ka na at baka makunan ka pa. Nandito na kami, si Kapitan Butong ito. Hoy, ikaw matandang tiktik, kami ang harapin mo. Bago mo masali ng sanggol sa sinapupunan ng dalagang iyan, ay dadaan ka muna sa aming mga bangkay. Hinarap naman sila ng matandang tiktik at gaya ng mga nauna nilang nakasagupa at napaslang ng mga kalaban ay pinagtawanan ulit sila nito. Pero aminado silang hindi basta-basta ang isang ito, dahil may katandaan na nga ang pangangatawan dahil sa kulubot nitong balat. Pero matipuno pa rin naman ang hubog ng katawan nito, saka makisig pa rin tumitindig. Sinabi ng tiktik kila Kapitan Butong na ang lalakas naman ang loob nilang bulabugin ang kanyang ginagawa at makialam. Binantaan pa niya mga ito na kapag hindi pa sila umalis ay mapipilitan siyang idamay sila sa kanyang papatayin. Hindi kami natatakot sa iyo, matandang tiktika. Marami kami at nag-iisa ka lang. Umalis ka sa bayan namin at lubayan ang mga buntis dito kung ayaw mong matulad sa mga nauna mo ng mga kasamaan. Nasa panig namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya alam naming hindi niya kami pababayaan. Umalulong ang matandang tiktik, saka inilabas ang mahaba nitong dila. Mas lalong naging nakakatakot ang wangis nito dahil sa nagtutulisang mga ngipin habang tumutulo ang malapot niyang laway. Mabilis nitong sinugod ang magkakasama, subalit alerto din ang mga ito na kaagad nagpaulan ng mga palaso papunta sa matandang tiktik. Subalit wala namang makagawang patamaan ang mabangis na nilalang na yon. Hanggang sa isa sa mga tanod ay nahampas nito ng malakas, kaya bumalandra ito sa lupa. At dahil sa lakas ng pagkakabagsak ay bahagyang napilayan ng tanod na yon, dahilan para mawalan ito ng malay. Agad naman itong sinakluluhan ng kasama nitong mga tanod, subalit sila naman ang pinunteriya ng tiktik. Mga kasama, aatakin na siya sa inyo. Napasabunot na lamang sa sariling buhok ang kapitan dahil sa posibilidad na pwedeng mangyaring masama sa kanyang mga barangay tanod. Napailing na lamang siya na makalapit ito sa kanila at akma na silang susugurin. Subalit biglang natigilan ng tiktik sa pag-atake nang may tumamang kakaibang armas sa kanyang tiyan, kasabay ng paglitaw ng isang binata na nagpalaki sa mata ni Kapitan Butong. Gardo? Ikaw na ba yan? Sumili ang saya sa mukha ni Kapitan Butong, lalo na nang bumagsak sa lupa ang matandang tiktik na nahati na sa dalawa ang katawan habang unti-unting nababalutan ng yelo. Ako nga, Kapitan Butong. Kumusta kayo? Pasensya na at medyo natagalan ako ha. Muntik patuloy kayong mapahamak. Hindi rin makaimik ang mga tanod
dahil sa bilis ng pangyayari. Napatakbo naman si Kapitan Butong saka tumigil sa harapan ng binatang berdugo. Pinasadahan niya muna ito ng tingin ng mabuti, saka niya ito niyakap. Subalit panandalian lamang iyon dahil biglang naisip ni Kapitan Butong ang isa pang babaeng buntis na nangangailangan ng kanilang tulong. May isa pang nanganganib ang buhay, Gardo. Alam mo kina Aling Ikang? Oo, Kapitan. Sa kabilang kanto iyon, hindi ba? Oo, doon nga. Ang dalagang anak ng yumaong si Mang Kanor ang nasa panganib ang buhay. Madali ka at baka hindi mo na maabutang pang buhay. Susunod na lamang kami. Dadalin pa namin ang isa kong tanod sa klinika para magamot. O siya, maiwan ko na muna kayo, Kapitan. Pati ang ipinakitang liksi sa pagkilos at pagtakbo ni Gardo ay ikinamangha ng binatang kapitan. Nakita rin niya ang kakaibang palakol na hawak ng binata at doon niya napagtantong nagtagumpay ito sa kanyang misyon na buhayin muli ang kakaibang sandata na minanas sa ama nito na dati ring berdugo ng Cordillera. Wasak na ang bahay ng babaeng buntis habang ang asawa naman nito ay pilit na pinapaalis ang tiktik sa pamamagitan ng pagwasiwas nito sa hawak na itak nang madatnan sila ni Gardo. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binatang berdugo at siya na ang lumapit sa tiktik. Nakahandusay naman ang mga tanod sa lupa na tila nawalan lamang ng mga malay. Hoy! Halimaw! Ako ang harapin mo at huwag ang dalawang kabataang yan. Patay na ang kasama mong matandang tiktik, kaya isusunod na kita sa kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang lalaking tiktik sa narinig at tila ba umiiyak ito base sa napakatinis niyang boses. Nakita rin ni Gardo ang bahid ng luha sa mga mata nito, kaya alam niyang malapit na kamag-anak o kapamilya nito ang pinaslang niyang matandang tiktik. Walang ano-ano'y galit na nagsalita ang nilalang. Sinabi nito sa binata na magbabayad siya sa ginawa niya sa ama nito ng kanya ring buhay. Para namang nakita ni Gardo ang sarili niya sa lalaking tiktik nang maulila ito sa mga magulang. Bahagya siyang nakaramdam ng awa, subalit mas nanaig ang kagustuhan niya na mailigtas ang kanyang mga kababayan sa kahit kaninong nilalang nagagambalas sa kanila. Hinigpitan ni Gardo ang pagkakahawak sa palakol nang mag-umpisa na siyang atakihin ng lalaking tiktik. Hindi naman siya nagpatinag at sinalubong niya ito sa gitna hanggang sa sila ay nagsalpukan. Dahil sa hindi na pangkaraniwang berdugo si Gardo at ganap na siyang kagaya ng kanyang ama na may nakatagong kapangyarihan sa katawan, ay madali na lamang niyang napatay ang kalaban. Kagaya ng ginawa niya sa matandang tiktik, ay hinati niya ito sa dalawa bago naging yelo. At habang natutunaw naman iyon, ay siya namang pagkalusaw ng bangkay ng kanyang mga napatay. Pagdating ni na Kapitan Butong sa lugar, ay wala na silang ibang ginawa kung hindi ang akayin at alalayan ang mga tanod na puro wala ng malay. May mga pilay rin ang mga ito sa katawan dahil sa malalaking pasa nila sa mga hita, balakang at iba pang parte ng katawan na nahampas ng malakas na nakaengkwentro nilang tiktik. Nawala naman ng malay ang babaeng buntis, kaya napasigaw ang asawa nito na humihingi ng tulong. Kaagad naman siyang sinakluluhan ni Gardo, saka walang kahirap-hirap niyang binuhat ang babaeng buntis, saka dinala sa klinika. Nakasunod naman ang asawa ng babae na labis ang pag-alala sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Dinudugo na kasi ito, kaya pati si Gardo ay hindi naiwasan ng kabahan para sa babae at sa sanggol sa sinapupunan nito. Mabuti na lamang at naging maganda ang resultang sinabi sa kanila ng doktor na umaasikaso sa babaeng buntis, kaya pare-pareho silang nakahinga ng maluwag. Laking pasasalamat ang asawa nito kay Gardo na walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ng mga oras na yon. Nagpaalam na rin si Gardo dahil may nagsabi sa kanyang isang tanod na pumunta siya sa barangay hall dahil may mahalagang sasabihin sa kanya si Kapitan Butong. Nakipagkamay muna siya sa asawa ng babaeng nagdadalang tao, saka siya umalis. Naabutan ni Gardo si Kapitan Butong na mag-isa at nakaupo ng tahimik na tila ba may malalim na iniisip sa harap ng barangay hall. At nang makita siya nito, ay kaagad itong tumayo saka siya kinausap ng may pag-alala. Gardo,
Sa nangyaring pagdurugo ng buntis na dalagang dinala mo sa klinika, ay paniguradong marami sa kanyang nakaamoy at natakam na tiktik sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Tinitiya kong sa gabing ito ay may mga lulusob pang mga tiktik at baka hindi lang sila iisa o dadalawa pang bababa para maggasik ng lagim, lalo na't hindi na din nakabalik ang kanilang mga kasamahan. Ano sa palagay mo ang maganda nating gawin, Gardo? Kapitan, kung tamang ang inyong kutob, ay dapat lamang na maganda tayo. Pero hindi na kayo lalaban. Ha? Anong ibig mong sabihin, Gardo? Hahayaan na lang ba nating lapain ng mga tiktik ang mga kaawa-awang sanggol na hindi pa nasisilayan ang ganda ng mundo? Abay, hindi ako makakapayag dyan. Maski buhay ko pa ang kapalit, makaligtas lamang ang mga buntis ay gagawin ko. Kargo di konsensya ko sila, Gardo, dahil ako ang kapitan dito. Oh, relax ka lang, Butong. At baka mapano ka pa. Paano ako makaka-relax? Parang naduduwag ka na yata. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, kaibigan kong kapitan. Makinig ka muna kasi sa akin. Ikaw talaga, oo. Ang ibig kong sabihin, huwag na kayong lumaban. Bantayan na lamang ninyo at ilikas dito sa Barangay Hall ang lahat ng kababaihang buntis para makita nyo sila ng mabuti. Ako naman, haharapin ang mga susugod na tiktik ng mag-isa. Baka tututol ka na naman, Kapitan Butong. Napansin mo naman, hindi ba? Hindi na ako isang ordinaryong berdugo na lamang. Kaya sana huwag ka na mag-alala sa akin at umayon ka na lamang sa aking mga mungkahi. Seryoso lamang na nakatingin ang kapitan sa binata hanggang sa dahan-dahang gumuhit ang ngiti nito sa labi, saka tinapik sa balikat si Gardo. Natawa pa ito bago gumawa ng pagtugon. Pasensya ka na sa inasal ko, Gardo. Pero hanga ako sa katapangan mong ipinapakita. Tunay ngang nagmana ka sa iyong mga magulang na magagaling ding mga berdugo. Sige, pumapayag na ako at ipagkakatiwala na sa iyo ang lahat. Alam kong hindi mo kami bibiguin, pero mag-iingat ka pa rin sana. Maski may nakatago kang kapangyarihan sa iyong katawan, ay huwag kang magpakakampante. Lalo na't kampo ni Satanas ang iyong mga kakaharapin. Hindi naman siguro ako pababayaan ng Diyos sa labang kong ito. Hindi ba, Butong? Malakas ang pananalig ko sa kanya, kaya alam kong kasama ko siya sa aking laban. Kung sabagay, o siya kaibigan, gawin na natin ang ating mga responsibilidad bago pa mahuli ang lahat. Ngayon din mismo ay dadalhin na namin sa Barangay Hall ang lahat ng buntis na babae. Kasama na ang dinala mo sa klinika. Magpapasama na lamang ako ng isang doktor para may tumitingin sa kanila. O siya, Kapitan, alis na din ako at mag-aabang sa bukana ng ating pook ng mga susugod na mga tiktik. Magkaiba ng tinahak na direksyon ang magkababata. Nagpasama naman ang kapitan sa kanyang mga natitirang tanod na hindi napuruan para ilikas ang mga buntis sa Barangay Hall. Si Gardo naman ay matyagang nagmamasid at nakikiramdam sa paligid ng kanilang pook. Tanging ang kakaiba niyang sandata ang kasama ng mga sandaling yon. Pagsili ng liwanag ng buwan ay saka pa lamang nagsimulang makasagap ng mga napakaraming presensya na pawang mabibigat ang binata. Alam niyang ito na ang mga tiktik na kanyang pinakahihintay. Humanda kayo sa akin, mga salot at tiktik kayo. Uubusin ko kayo ngayong gabi at gagawing parang ice candy ang inyong mga katawan. Tingnan lamang natin ang inyong mga tapang sa makapangyarihan kong sandata. Napapangiti pa si Gardo habang napapatingin ito sa mahiwagan niyang palakol. May mga pagkakataong sinasaluduhan din niya ito at tinahalikan sa hawakan. Maya-maya lamang ay mga yabag na ang kanyang mga sumunod na naririnig. May mga kaluskos din sa ibabaw ng kabahayan at naaaninag niya mga hubog ng mga ito mula sa sinag ng buwan. Sa harapan ng mga magkakasamang tiktik ay may nakatayong isang kalbong lalaki. Maskulado ang pangangatawan nito at brusko kong kumilos. Seryoso rin ang mukha nito at nangingit-ngit ang mga matatalas niyang ngipin. Hanggang diyan na lamang kayo, mga tiktik. Hindi ko kayo papayagang makapasok sa aming pook. Bago ninyo magawa yan,
ay labanan ninyo muna ako. At kapag napatay niyo ako, ay malaya na kayong gawin ang naisin ninyo sa mga buntes. Matapang ka, binata. Baka hindi mo kilala kung sino ang nasa harap mo. Ako ang pinakamalakas na klase ng mga tiktik at kinikilala nilang pinuno. Ako, si Haring Rosco. Wala akong pakialam kung ano sino ka, kalbo. Basta hindi ko kayo papapasukin dito sa aming pook. Hanggang dito lamang kayo sa bungad. Kung mahal nyo pang inyong mga buhay, ay lisanin nyo na lamang ang lugar namin at maghanap ng hayop na bibiktimahin sa gubat. Huwag na kayong maminsala ng mga taong walang kalaban-laban, dahil ako ang makakalaban ninyo at hindi ko kayo uurungan. Napaslang ko ng iba sa inyo, kaya huwag na kayong magmatigas pa. Pero kung gusto ninyo akong patunayan, subukan ninyong sumugod ngayon sa akin nang magkaalaman na. Wala ka sa posisyon para diktahan kami, binata. Isa ka lamang simpleng tao para sa amin. At wala kang karapatang insultuin ako at tawaging kalbo. O siya, pasensya na, panot. Napangiti ng bahagya at napahagikik si Gardo dahil sa sinabi. Mas bumakas naman sa mukha ni Haring Rosco ang pagkainis sa binata. Kaya naman bahagya pa silang lumapit sa kanya at inihanda naman ni Gardo ang sarili. Isusumpa mo ang pangiinsulto mo sa kagaya kong hari, binata. Hindi mo alam ang kaya namin gawin sa'yo. Mga kasama, durugin ang berdugong ito